Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. This time, I'm gonna talk about Flip Top Senior versus Poison 13. I-like po natin yung video na yan guys. At maraming salamat sa mga dito pa rin nakaantabay at walang sawa na sumusuporta sa reaction video natin. Ang tagal ko nawala, pero bumabalik tayo, patuloy tayo, bumabalik. Unti-unti lang naman yung pagbabalik natin. At ganoon pa man, maraming salamat guys. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganoon pa man, di ko natake mapaborito yung artist. At nandito tayo para mag-react at purely reaction video lang tayo. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-start, bigyan ko lang yung pedigree ko. Ang music producer in California, muna Ojon Jenny, at the same time, master therapist, man NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin to guys, para makarami tayo, huwag niyo kalimutan tapusin yung video sa description ng personal na channel ko. Kung gusto kong malig kumanta o mag-rap, checkan nyo lang para makita ninyo na meron din akong credential at meron din naman akong ginagawa para makapag-ambag. Ganun pa man, shoutout pa rin kay Sinyo, shoutout kay Poison 13 sa Flip at sa buong staff na bumubuo nito at ganoon pa man kay Sir Arik. At let's get to it. Ito nga pala ay requested ni Noodles 13. Sabi niya, bossing boss plan, Poison 13 versus Senior next boss. Parang medyo boring na flip top, papansin mo ba? Pero kung dito sa panonooding okay, sa reaction mo ayos na ayos boss, lalo na pag naglalaba. Ako tas habang nagbibid dami mo turo sa amin niya, okay na, okay yun sa akin kasi para kahit paano, 'di ba? Nag-enjoy kayo. Kasi minsan kasi parang ang hirap na may limit lang kasi talaga yung kayang ilabas ng isang artist talaga. Kaya minsan parang hina-highlights na lang nila yung mga bagay na hindi naman ganun ka-importante kahit ng mga multis. At the end of the day, lahat yung babagsak sa mensahe. Tuloy natin guys. Ganun pa man, nagpapa-react din si Mike Libre 6101. Poison 13 versus Senior next idol plan. Yan. Tapos, si Mac Robino, Sir Plan, mainit-init pa, sumabay sa 43 hit index dito sa bagong labas na Senior versus Poison 13. Let's go, Sir! Ayun man. Ganun pa man, guys. Maraming salamat at gawin na natin ito para makarami tayo. At ganun pa man, huwag niyo kalimutan tapusin yung video. At saka, may nakalimutan pa ba ako? Sa tingin ko, gawin na natin ito, guys. Let's get to it! Hey! At ako'y nagbabalik para lang na masilayan ng mga malulupit na mga kataga na katibayan ng isang katulad kong malupit, madahas, mabigat sa mga natin guys, advance na natin para mabilis tayo. Sana itong line-up na to ang magpatunay na kahit day 3, sulit pa din. Hindi pa rin pumapasok sa isip ko na nandito ulit ako. Kasi ahon day 2, may laban ako eh. Yung battle kasi na to, parang ginawa ko siya as a, may gusto kasi akong i-try ulit na bago, as a experiment, kumbaga may gusto akong experiment at pinakamagandang guinea pig si Poison 13. Ano kaya maglaban kayo ni Sinyo? Kailan mo makakalaban si Sinyo? Alam mo yung mga Malaking bagay nun, sabi niya meron daw siyang experiment. Pero dahil sa experiment na yun, yun yung nagbigay ng issue kay Sinyo para ma-choke siya. Kasi narinig ko parang nag-choke daw siya, di ba? tatanong na mga tropa na wala namang ideya sa yun yung problema ng pag nagtatry ka talaga ng bago, makakalimot ka talaga, especially pag yung artistry na ginagawa mo parang merong competitive, mga ganun. Ang hirap din talaga nun guys. Tuloy natin. battle rap. Ang lagi mong sinasagot, wala namang dahilan para maglaban ka. Kumbaga may gusto akong Ang lagi mong tatanong na mga tropa na wala namang ideya sa battle rap. Ang lagi mong sinasagot, wala namang dahilan para maglaban kami. Kaya nakakapagtaka bakit kami magkalaban ngayon. sobrang galing niya talaga sa sa kumbaga lahat ng style. Sa tingin ko si Poison 13 ay malaki ang potential at isa sa pinakahinahangaan ko na artist talaga. At aminado naman ako doon na magaling talaga magsulat. Ang problema ko lang kay Poison, marami siyang shortcomings. Napakaliit niya mag-construct ng verse talaga. At isa yun sa sa tingin ko, masisilip si Poison talaga. Kasi, kung, naintindihan ko na minsan, sinasabi ko palagi na tawag dito, na kung kaya mo namang ilabas lahat ng bara mo in 2 minutes, bakit hindi? Pero minsan kasi mayroong mga setup si Poison na talagang mahaba din talaga. Although masarap pakinggan. Yun lang yung gusto ko kasi I'll be honest, masarap gumawa ng verse si Poison at hopefully madagdagan niya pa para kahit paano matugulan niya yung pangailangan ng mga
tao, yung mga fans na talagang nagmamahal sa kanya. Tulad ko, I'm a big fan of Poison 13. Tuloy natin. Kasi kayang-kaya niya mapa-delivery, stage presence. Kumbaga, talagang siya yung pinaka-original na copycat. Kumbaga, basta pag ginaya niya, sobrang galing. Idol talaga yung tao na yan. Sobrang nag-i-enjoy akong panoorin siya, kung paano siya mang-asar, paano niya pagtripan yung kalaban niya. Kumbaga, ang gusto kong gawin pag ako yung lumalaban, may momentum na mangyayari. Pero hindi ko siya magawa dahil kailangan siksik yung mga baras. Doon ako nahirapan sa pagpe-prepare kay Poison. Kahit na wala sa isip ko na maglalaban kami ni Sinyo, parang wala, kaya kaya kong kaya kong lumaban. Feeling ko talaga hindi ako mauubusan. Mas lalo ko napatunayan na hindi ako mauubusan ngayon. Maraming salamat at tinanggap mo ang battle na to. At alam mo naman, tropa kita, Repa. Katulad ng sinabi ko sa interview noon, ikaw ang GOAT para sa akin nung nakaraan taon dahil sa dedikasyon at consistent mo para sa liga. Magaling talaga si Poison. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, nasa top 5 ko na si Poison 13. Tuloy natin. Nakakabilib yun. Walang ibang makakagawa nun kundi ikaw lang. Tayo, maraming salamat. Sana masulit natin ang laban na to at love you, King Ina mo. Siyempre, idol pa rin kita, pero sorry, battle to. True. Flip top, on 15, day 3, dito pa rin, FX Pavilion, 500 Centrum Show, Mandaluyong City, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, sa lahat ng MCs. Shoutout din pala sa pamilya Magaluan na Mandaluyong. Taga Mandaluyong kasi sila Sa Nawan lang kami. Tuloy na. Buong liga, sa lahat ng represent collab, at syempre sa buong Flip Top staff at mga nakasama natin nung Ahon 15, day 1 at day 2 last year. Flip Top magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Ang camera natin, pakibaba. Shoutout lahat ng mga represent collab, syempre Real Jokes Clothing, Doc Panda, High Minds, lahat ng tulong at suporta. Tuloy-tuloy pa to. At syempre abangan nyo yung mga susunod na akbang natin. Malamang pagkalabas na ito, nakalabas na rin din yung Isa Buhay 2025 lineup, pati yung second sight. At sa kanan ko, Mariveles Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. At sa kaliwa naman, Pampanga represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Sinyo. Shoutouts lang sa Real Jokes Clothing, Yogaran Online Classic, sa Past Prints, Mel's Gadget PH, Capito Sports Bar, JP's Grill House, at syempre, Team Branded. Sino mo? Nanalo ng coin toss si Poison. Pero first time natin gagawin din dito. Coin toss kung judged ba o hindi. Kung heads to, judged. Kung tails, hindi. O, judged to. Nanalo ng coin toss, Poison 13. Pili niya mauna. Sinyo, pahinga natin. Unang balat, Ahon 15 day 3. Sino? Tuloy natin. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad kung yung match-up walang kalatoy-latoy. Nangako ka sa akin, Brad. Kaya mo ko napapayag na tumuloy. Pero ang hinihingi ko sa'yo, si Sayad. Ang binigay mo, si Sad Boy. Okay. Hoy! Hindi to nakakatuwa. Rick, wala ka bang magawa? Yung match-up mo, sobrang lamya. Ano to? Big time versus big take? Ganun ka ba kasama? Okay. Sobrang lamya. Maganda na kagad yung ginawa ni Sinyo, no? Parang sineparate niya kagad yung status niya between Poison 13 na parang sinasabi niya, big fish ako, tapos yung kalaban ko ngayon, sad boy lang, patiwakal lang, basura yung buhay. Ang ganda kagad ng establish ng entrada ni Sinyo. Tuloy natin. Gusto ko sanang bumatel bilang ibang tao. Ang kaso, demanding to masyado. Ang daming reklamo.
Akala mo kung sino? Pues popwersahin kong lumitaw yung alter ego. Tatambulin ko to sa ulo. Gamit maso, hindi ko titigilan hanggat di ko natatanaw bungo ni Marco. Markong bungo. Usap nga tayo. Balita ko, magpapakamatay ka. Bakit? Bakit? Ngayong araw mo pa naisip? Shit! Sa 1 minutes pa talaga? Nag-iisip ka ba? Bilang na nga lang oras mo, ba't pinaiiksi mo pa? Kung sa bagay, may punto siya. Suicidal nga pala, kaya binitin ka. At saka, kasalanan mo rin naman yan kung bakit mo yan nararanasan. Alam mo yung depresyon? Nai-stress ka sa mga ginagawa mong kalokohan. Tangina kasing trip yan, makikipagkantutan. Tapos pag nahuli, maglulungkot-lungkutan. Ang kapal mo naman. Tapos sa battle rap mo idadaan, taon-taon nasa tour na, ayaw niyan tantanan. Bakit ka ganyan? Yung isa buhay ayaw mong tigilan. Tapos sarili mong buhay gusto mong sukuan. Ilang mindset yan, talagang focus lang sa goal si kaibigan. Kaya dahil dyan, meron na siyang 42 battles. Kasama na ibang liga. Partida, depressed pa siya niyan. Yung battle rap ginawang stress reliever ni Buang. Iba ata pagkakaintindi ni Timang sa tuwing sinasabihan siya ng okay lang yan, Poison, laban lang. Unghang! Lagpas 40, seryoso? Sobra mo namang dupang. Ikaw may pinakamaraming panalo, tangina nito malamang! At talagang nakuha niya pang ikwento't ipagyabang. E puking ina mo kung tutusin nga dapat, kwento ka na lang! Kaya ako nang magpapamuka kung wala pang nakakapagsabi. Total bilang ng tinalo niya, bukang bibig neto palagi. Dun siya bumabase sa dami ng nadali. Pues eto pinagkaiba ng maraming panalo sa marami. Maganda yung ginawa ni Sinya pero wala pa siyang yung gulat factor niya. Siguro nahirapan siya maghanap ng ng content o angle mula kay Poison 13 kasi karamihan ng laban din talaga ni Poison maganda rin talaga eh. Kaso nga lang nasilipan siya dun sa bandang stress at depressed idea which na-explain ko naman yan sa ibang mga bagay kung paano lalabanan yung mga stress ninyo, diba? Tuloy natin guys. Para sa akin very productive yung ginawa naman ni Poison na lumaban siya ng lumaban kasi na-stress siya o nade-depress siya kasi magandang bagay din yun na na maging productive ka kaysa na magmaktol ka, meron kang ginagawa. Tuloy natin. Poison ka. Pagkatapos niyang bumanat ng mga pang-depressed na bara, may tanong ako, sir. Paano malulungkot yung Poisong masaya kung binigyan nyo pa ng Joker? Game! Anong sabi mo? Ilang porsyento ng sahod namin ikaw ang pinaghuhugutan. Nag-aabono ako, nag-aambag ka lang. Tang-ina mo. Kung totoo man yan, ba't kay Apex Tol, hindi mo na-rebat yun? Natakot ka nung quarantine dahil baka ka masilat doon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Ultimo arrival mong si Apex nung natalo umiyak nun. Tapos manunumbat ka lang? Kesyo sa mga sweldo namin, siya daw ang nagdadagdag. Masaya kang nagpapagpag habang kami nalalaspag. Yan ang napiling palusot. Paano ko siya malalaglag? Nag-ambag ng talent fee yung walang talent na maambag. Nasa pasarapan na kasi ng buhay yung idol nating mapanlait. Habang ako kahit pandemic, nakipagsapalaran, wala mang budget. Oo, nasa pagalingan pa rin ako kahit mapuno man aking wallet. Sumarap man buhay ko, di ko iiwan yung dahilan kung bakit. Wow. At bakit? Sa Porsiano doon. Laban namin ni Akata, pinagtanggol mo ako.
Unang event ng bargain, ang main event mo ako. Nung tinanong sino ang GOAT, ang sinagot mo ako. Yung paborito ng lahat, ang paborito ako. Wow! Ang masakit at Putang na-define niya yung difference between Poison 13 at Sinyo. Na-separate niya yung sarili niya, tapos nagbigay pa siya ng, ng tawag dito, ebidensya. Kasi si Sinyo rin mismo nagsabi na ang GOAT niya last year, di ba, si Poison 13. Laking bagay nun. Sayang. Tuloy natin. pait na kalakip ay pinaasa. Kung top 1 ka, tang ina mo sa top 5 ko, di ka kasama. Wow! History repeats itself. Ngayong tinamaan ng saltik, panoorin yung muling matalo ang karisma ng bagsik. Sabi mo, ikaw si All Might, number 1 na pandiinan, baka Elsa kay Gregor na pantawid sa kagipitan, natapat sa 29, ikaw ang napag-initan, mamaya iindahin mo na naman yung tagiliran. Bars! Putang Sumakit ina. nga ba? Yan, ang ganda ng flow nun, Natamaan talaga si Sinyo doon. Napasok ni Poison si Sinyo sa sa story niya. Napakagandang transition yun kung paano very self-explanatory naman yan. Nagwala si Poison dito, binigyan niya talaga ng oras si Sinyo. Tagiliran o baka tagilid at the 5-0. Kaya nagrason dahil na-break ang expectation sa hype nyo. Di ba magaling ka mag-rebat? Karangalang marinig ko ng live to. Hindi ko bubunutin yan. Ipaliwanag mo side mo. Sa tingin ko, nakuha ni Poison 13 yung first round. Even though meron siyang konting stumble, pero na-deliver niya ng maayos yung words niya. Tapos, sa tingin ko, mas maganda yung content niya. Kasi narebat niya yung part na nade-depress si Poison 13. Tuloy natin. Tingnan natin yung gagawin ni Sinyo sa second round. Nakakapuna, sumasakit na yung iniinda. Pero dito sinusumpong, buwelo lang to para magkameha-meha! Okay. Sabi nila, di daw ako obra, kasi well-rounded to. Kung skill set pag-uusapan, lamang ka sa akin, aminado. Consistent pa kada laban. Ikaw pa may pinakamaraming panalo. Yun, sa tingin ko na breakdown ni Sinyo kung bakit magaling si Poison, yun, nasabi niya. Consistent, laging may laban. Exposed masyado si Poison 13. So marami siyang laban. Experiencado na siya masyado. Ganon din talaga sa battle rap eh. Kailangan the more na marami kang laban, the more na marami kang idea, the more na marami kang creativeness na mailalabas at husay mo ay mas lalang makahasa. Kaya napakatalino ng mga transition ng mga mga verso ni Poison 13 eh. Nakakabilib din talaga na every time na naglalabas siya, laging may bagong tunog. Yun lang talaga kinaiinisan ko talaga, masyado maikli. Pero busog naman. Tuloy natin. Aso, napansin mo? Pag wala kang laban, di ka hinahanap ng tao. Oo, nandun na tayo. Meron kang puso at talento. Pero di ka kawalan sa entablado. Wala ka kasing hinahain na bago. Patunay lang na magaling ka, pero walang special sa'yo. Samantalang ako, eto, nagpapatawa. Yun lang, wala nang iba. Pero kung dun mo ako sinukat, nagkamali ka ng pagtansya. Huwag kang bumasi sa armas o anong klase yung kargada. Dapat ang inaalala mo kung sino bang may hawak ng sandata. Diba? Kaya ang lagi nilang puna, hindi ka naman nagmumulti. Yun ang ginagawa nila. Ang isipin mo, ulol, paano kung ginagawa ko pa? May magagawa ka ba? Pag nagagawa ko na, pag ginawa, sasabihin ay gawa yan ng iba. Gagawang ka talaga, yan ang gawain pagtanga. Oo na! Classic Sinyo. Oo na! Marami kang stilong na pag-aralan. Nagagayat, nakokopya mo ang karamihan.
Pero may isang bagay kang nalilimutan. Tanging ako lang hindi mo mananakawan. Pagkat karisma ay hindi naman natututunan. Paano ba naman? Puro gaya-gaya, yung bara, niyang baon-baon. E papano itong Marco nagpapakamarlon? Ganyan tong si Lacson. Oo, toxic kalason. Pollution ka sa battle rap kasi yung binubuga, carbon. Okay. Ano yun? Feeling mo pag pinaghalo-halo mo mga MC? Feeling mo cool pag pinaghalo-halo mo mga MC? O let's see. Yung boses, Zaki. Yung swag, JD. Yung amoy, Husky. Yung ilong, Andy. Yung height class, G. Yung katawan, Tipsy. Mukha kang Ilocanong Cripply. Shouty creepy. Ang cringy. Kasi siya daw yung next na Looney. Yun ang piniflex palagi. Eh sobrang wex mong copy. Pakicheck ngang mabuti kasi mula neck at body, yung specs mo pang dopey. Kaya wag mo kong ino-OG. Si Lons, Lodi. Ikaw, lonely. Yun ang reality. Kaya bes, I'm sorry. Utang ina talaga. Ikaw ay aking Tangina nyo. tatapatin. Kasi di ko tatanggapin kung ikaw ang maging next na Looney. Pero kung ako tatanungin, mukhang pwede na rin next na Looney. Pakitext, mag-ready. Eto trivia. Dati, picture ng itlog ang may pinakamaraming likes sa Instagram. Ang dami niyang fans. Tapos ang most viewed video naman sa YouTube ay Baby Shark Dance. Ngayon ang tanong, paano nga ba sumikat yon? Ako'y di na nagtaka. Pare-pareho lang kasi ang algorithm ng tanga. Yun lang ba katumbas mo? Para umasta kang entitled? Yun lang ba katumbas mo? Para umasta kang entitled? Buti pa yung Baby Shark tsaka itlog masasabing big fish at well-rounded. Bakit? Ano bang meron sa mga putang inang yon? Ba't sa internet pakalat-kalat? Kung ikaw ang most viewed battle rapper, anong meron ka na wala yung mas karapat dapat? Puta, Baby Shark, itlog? O di ba ang weirdo? Maraming interesting dun sa net, yung walang kwenta lang pansin nyo. Nakuha nyo yung point? Siya lang kasi kilala nyo. Putang ina, sino kami? Pag siya nag-joke, kahit corny, tatawa kayo. Sinyo kasi. Pag ako nag-spit ng mga yon, pakarespeto nyo maglaho. Pag ikaw nag-spit ng sulat ko, malamang yumaman ka palalo. Kung ganito ka, payag ako. Sa aming lahat, ikaw ang greatest. Kung ganito ka, Ganon din talaga kahit sa mong establishment kumbaga may mga tao na sinasabi ko palagi yung status ng isang individual, yung kasikatan niya nakakaapekto yon sa lahat ng bagay kasi kahit magnakaw lang siya ng mga salita, kahit hindi naman ganun kaganda yung mga gawa niya, pero dahil sikat siya o may status siya, malaking impluwensya pa rin yun sa ibang mga tao. So, napakalaking bagay din yung sinabi ni Poison. Pero, meron talaga mga individual na talagang kahanga-hanga pagdating sa mga abilidad, pagdating sa lyricismo, na hindi napapansin. You know, for example, ang dami kong haters sa mga ibang mga kampo kasi, inisip nila makadonggalo or something like that. Pero, hindi nila naisip ko rin yung mga ibang mga artist katulad sa Flip Top, ang dami kong mga idol din dyan, na ngayon nadidiscover ko. Na gusto ko rin na mapaborito ko din. Pero naisip nila na parang sa donggalo pa rin ako nakatingin, sa donggalo pa rin ako. Hindi, may mga artist talaga sa donggalo na talagang mahusay, di ba? Kung hindi nyo kilala, i-search ninyo Cardong Bungo. Napakahusay nun, guys. All around talaga. Isa yun sa mga artist na talagang iniidolo ko. Andiyan din naman si Crazy G, si MC Crane, magaling din talagang magsulat din. Ganun pa man, marami pa sila mga artist na sa tingin ko pwede talagang bigyan ng lights, ng ilaw kasi masipag sila may mga skills talaga sila na pwedeng ipakita o i-share sa mga tao talaga. Pero di rin natin maitatanggi na
Dahil nga, may mga tao na sikat na, may pangalan na, parang lagi silang kinukumpara sa mga tao na dahil hindi sila sikat. Yun lang din talaga ang problema sa mga Pilipino. Kumbaga, pag meron tayong nakitang magaling, eto, binibigay ko lang sa inyo, sana hindi kayo masaktan. Pag meron tayong nakitang magaling, tapos idol na natin sila, sikat na sila sa paningin natin, tapos meron tayong nakitang isang tao na sa tingin natin may kapasidad o may potential, kinukumpara natin sila sa idol natin. Kumbaga, wari ako, may idol ako, si Sinyo, si Poison 30. Tapos meron ako nakitang individual na magaling talaga mag-rap, magaling talaga kumanta. Pero dahil meron na akong tinatawag na cognitive bias, meron na akong sariling iniidolo, yung mga tao na parang umiidolo sa taong to, na-discover ko na magaling naman talaga, kinukumpara ko na siya sa mga iniidolo ko. Tapos parang naiinis na ako kasi parang ba't nyo ina-idolize yan? Mayroon naman tayo rito magaling, di ba? Parang gano'n. Kumbaga, ang nangyayari, mayroon mga individual na parang gine-gatekeep na nila yung paghanga ng ibang tao sa ibang individual o artist. Kasi pakiramdam nila, meron na silang cognitive bias na dito sa taong to, mahusay na to. Kasi nadala na sila sa status, sa kagalingan, sa impluensya. Kaya pag meron mga tropa sila na nagugustuhan na yung bagong mga artist, naiinis sila na parang magaling naman to. So, ako personally, may mga artist talaga sa Dunggalo na magagaling din talaga. Pero hindi naman natin mapagkakaila na yung mga artist na sa Dunggalo, may talino din naman sila. Kaya lang, meron din talaga mga fans na talagang ganun nga din yung pag-iisip. At hindi ko naman maitatanggi na meron ding fans yung mga ibang mga kampo na ganun din yung pag-iisip. Na talaga nagbabangayan talaga sila. Tapos may kita mo yung separation ng bawat kampo at grupo. At doon, sa totoo lang, bilang isang individual na merong pag-ibig o pagmamahal sa kultura na yan, medyo masakit din, nakakasakit din, nakakainis din dahil pakiramdam ko hindi nila nakikita yung nakikita ko. Nakikita ko na marami magagaling na artist doon at the same time marami magagaling na artist sa Flip Top at sa ibang kampo din. Kasi ang iniisip lang nila, galit ako sa lahat. Parang hindi naman ganun eh. Lagi ko lang sinasabi, nandun lang ako sa tama. Kung may tama sila, doon tayo, 'di ba? Diba? At may ganun naman talaga eh. Wala naman tayong pwedeng. Kasi gusto ko lang makita ninyo at matutunan ninyo na kahit 10 yung kalaban ko o buong mundo yung kalaban ko, nandun pa rin ako sa tama. Diba? Kung one day nag-away-away sila at pinasuri sa akin kung sino yung mas tama, kahit hindi ko sila kilala, pero nasuri natin kung sino yung tama, nandun pa rin ako sa tama. Regardless, kahit ano man yung posisyon niya sa industriyang yan. Tuloy natin. Tsak na ikaw ang mambabadibag kay Abe. Ang kailangan lang talaga, masuri natin kung ano ba talaga yung pinag-aawayan. Yun lang naman talaga yun, guys. Yun ang pinakabagay na hindi naiintindihan ng bawat tao. Na ano ba talaga yung source. Minsan nag-aaway-away yung mga tao to the point na hindi na nila alam kung ano yung pinag-aawayan nila kasi nagle-layered na yung bawat inis eh. Diba nag-away kayo dito sa isang issue. Tapos magbabangayan, magsasabihan ng kung ano-ano bagay. Nagpapatong-patong na siya to the point na ano ba talaga pinag-aawayan at hindi natin maalala. Parang yung mga mag-asawa o mag-jowa na parang all of a sudden nag-aaway sila, hindi na nila alam kung ano pa yung problema na yun. Hindi na nila maalala. Ano ba talaga pinag-aawayan natin? Tuloy natin. Apex, iyak lahat ng fan mong Gen Z. Ang hinamon mo rong MC. Mas aral pa to kay Abra, Apex, Looney at Ron Henley. Utak mong parang cotton candy. Sabog yan kahit di 420. Ang lupit mo naman, pre, di mo na rhyme yun sa confetti. Wala yung bars kahit wala yung bars pero sa style niya na natiling pre. Shoutout din sa aral. Ayan. Sayang din yun, hindi lang talaga nag-click sa Amerika kasi aminado naman tayo, hindi pa ganun ka si established si Looney tulad ni Kuya Drew, diba? Kasi Kuya Drew 3 decades na at the same time lagi siyang napapanood sa mga rally, lagi naiimbitahan. Pangmasa kasi talagang gawa niya. Meron kasi mga artist na akala nila napaka-high status na nila pero magaling talaga si Looney pero kailangan niya palaging lumalabas. Ito lang masasabi ko kung naririnig ako kailangan lagi siyang lumabas, lagi siyang magkaroon ng project, lagi siyang bumatil para lagi siya nakikita. Diba? And at the same time, hindi siya makakalimutan. Parang ngayon, paglalaban ulit siya, kalaban si Mot, kalaban si Sinya, parang hindi ko na siya ma-feel. Nawala, sa totoo lang sa akin, parang hindi na siya masyado nag-i-exist kasi ang dami nang magagaling din ngayon eh. Pero na-appreciate ko pa rin siya at nare-respeto ko pa rin yung kagalingan ni Looney. Hindi ko lang alam kung kaya niya pa. Unless yung status niya makakapagdala ng mga bara na yun. Pero sa ngayon, hindi ang hirap, 'di ba? Kumbaga, kailangan niya talagang palaging
i-sell yung sarili niya sa iba't ibang mga individual organisasyon para mas mapalawi niya. Kailangan mo talagang hawakan, bilang isang artist, responsibilidad mo rin talaga na hawakan lahat sakupin lahat, and at the same time, para hindi ka lang sa isang lugar o isang bagay, diba? Kailangan mo talaga maging multi-rounded talaga, maging all-around ka, and at the same time, para, diba, para kahit paano makilala, kasi sa isang sosyedad, hindi lang talaga isang function Marami talaga yan Marami talaga. May function at ganito, dito, ganyan. So, kailangan talaga makilala ka ng bawat individual. Hindi makakilala sa'yo. May kaalaman lang sa flip-top, may kaalaman lang sa hip-hop, o kung mga ganun. Kailangan talaga lahat, May mga tao na sobrang hayok sa politika. May mga tao na hayok talaga sa mga balita, may mga tao na hayok sa musikang pang underground, musikang pang mainstream. So maganda kapag marami ka talagang kaalaman sa bagay na yan. Tuloy natin. Pisoner, masyadong plain at cheap ang pag-angat na parang piso fair. Sa salapi mo, we don't care. Walang mayaman dito, sir, dahil pag skills ang kinumpare, ganito mag-multimillionaire. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka. Re-remind lang kita, total ikaw ang kilala na ang rule number 1, mag-multikatang ina ka. Maganda yung pinakita ni Poison 13 pero I'll be honest, hindi sa akin na-kontra ko si Poison. Maraming salik o factors yung pagrarap Hindi lang talaga multis. Para sa akin, napaka-importante yung mensahe talaga. So marami kasi mga tao na nagmumulti pero it defeats the purpose na maisalin mo o maihayag mo yung mensahe mo ng napakadali at maliwanag. Kasi para sa akin, kung kaya, di lahat talaga mabilis mag-isip o mabilis mag-unawa o hindi lahat talaga ng individual kayang magsuri. So, para sa akin, bilang isang individual o bilang isang artist, kung kaya mong i-explain yung verso mo na parang 7 years old lang ako o 7 years old lang yung nakikinig sa'yo, tapos naiintindihan yung bagay na napakahusay nun, guys. Diba? Kasi karamihan ng mga millionaire, yun yung tanong Pag nagbibenta, nag-explain sila ng statistics, parang, sir, ganito po, ganito. Tapos yung mga CEO, sabi nila, huwag mo akong daanin sa mga ganyan-ganyan mga science. Talk to me like I'm a 7 years old na pwede kong maintindihan yung sinasabi mong statistics na yan. At para sa akin, napakalaki ang bagay pa rin na makuha kagad yung mensahe na binibigay mo. Although, pwede kang mag-multis pero hindi lang buong verse mo mag-multis ka talaga. Kahit si Eminem, hindi naman ginagawa yun unless maglalabas ka talaga ng extraordinary na album. Tuloy natin. Pero na-appreciate ko pa rin yung multis. Multis, malaking bagay sa akin yung metaphor Kasi sa metaphor, nag-iisip yung mga tao at saka sa parables, di ba? Kahit si Yeso Cristo gumagamit ng parables. Tuloy natin. Big props nila kay Poison. At yun ang kaibahan ko sa pagiging rapper niyan. Sikat ka dahil di matured majority ng rap battle fan. Kung battle rap, manay Olympics, batik sa akin, under yan. Gold medalist, pagmasdan nyo kung tapakan tong number 1. Napakahusay. Maganda yung pinakita na Sinya. At sa tingin ko, na landslide si Sinyo sa second round. Kasi maganda yung substance at yung content ni Poison 13. So, sa tingin ko, nakuha ni Poison 13 yung second round. Pero sa tingin ko, dahil na lang siguro si Sinya, wala lang talaga siya sa mood din talaga dito. Kasi parang kulang sa jokes yung ginagawa niya Tsaka hindi masakit. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero hindi ganun kasakit yung ginagawa ni Sinya. Siguro dahil nga busy sa pamilya, may business pa. Ayun lang naman. Pero hindi naman nakababa ng pagkatao ni Sinya. Ganyan talaga sa laban. Minsan talaga ang hirap angguluhan yung mga kalaban mo din Tuloy natin. At sabi ka, tangina mo, kakagawa ko nga lang Ay. Kung eto daw ako, nabadibag sana si Apex. Wow, nakakatakot. Nakakahiya naman sa hindi umabot. Pero, congrats! Negosyante ka na wala. Kaya ba nag-aangas ka? Nagkaroon lang ng tubigan, nakala mo kung sino nang umasta.
Dapat sa'yo, binobomba. Huwag ka nang maghugas kamay pa. Yung kayabangan nag-uumapaw kung gripuhan kita. Alam mo ba, pinagtanong-tanong ko pa yung shop nyo kung saan banda. Kaya pala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala, kulay pink pa. O di ba? Nakatikim lang ng konting ginhawa, etong timawa, lahat na binabangga. Ganun kakalala, yung dating galing sa wala, nung nakawala, naging walang hiya. Sige nga, ako yabangan mo nang malaman mo kung gaano ka kababa. Pasensya ko, di ganun kahaba. Di lahat pwede mong mamama, lumugar ka bata. Dahil pag ako nagpamuka, kahit stable ka na, di pwedeng di ka mauga. Pero di niya mauga. Instructor ko ng kickboxing. Kaya di nyo po pwedeng ismulin. Grabe pa naman yung self-defense, talagang di nyo po pwedeng basta-bastahin. Subukan yung bulihin, talagang may makakatikim. Pag na-trigger yung... Nawala yung effectiveness ng tira ni Sinyo kasi masyado mabigat yung ginawa ni Poison sa second round defense mechanism, bigla siyang nagpapabiktim. Ayos ka din. Ang sarap mong sakalin. Bigla-bigla siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Kaya naman, sabi niya, oo na, hindi naman ako nagdadrama. Ang problema, nakakatanga. Ah, shit! Hindi siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Shit, nawala si Sinyo. Ito pala yun, putang ina. Sakalin. Wow. Hindi siya nagpapabiktim. Ito pala yun, putang ina. Shit. Hindi siya nagpapabiktim. Wala din na maalala si Sinyo. Na mental block siya. Shit. Sakalin. Ang sarap mo sakalin. Napagod si Sinyo. Naubos yung energy siya. Naubos yung energy niya. Mukhang inantok siya dyan sa bagay na yan. Shit, sayang. Mental block siya. Sakalin na lang talaga kita! Ay, sayang. Suicidal kasi nabitin, kaya ang sarap sakalin. Wala na, sayang si Sinyo. Fuck you. Ang sarap mong sakalin. Shit. Sayang. Na-distract kay Hearty. Ah, shit. Shoutout kay Hearty. Tingnan si Poison. Sayang. 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 Kaya tutuloy ko to. Huling yugto ng pahina, ba't nagka-conflict pa? Bago pa man ito mag-start pa na yung talk shit niya. Ngayon tatanungin kita kung mas ikatutuwa mo ba kung yung Poisong masaya ay maging toxic na reparong pika. Gets ba yung logic, ha? Parang siya na mas kupal at mas all in. Palagyan natin ng anime kiluwasol. Di ba hanggang yung puso maging abra kasi offbeat na? Sige, magwasakan tayo ng puso. Di ba nasabi sa'yo ni B na ex niya ako? Nakakajakol niya lang sa akin nung nag-holding hands kayo. De, ganito yung kwento. Sa akin niya unang naranasan araw-araw na lambing. Bisarmiento ang pangalan ng palayaw niya, Patring. Di lang ginawa at kinasama, pinag-thirst trap ko pa. At kung tatanungin niyo, oo, na first blood ko siya. Wow. Suicide Squad ang ebidensya dahil dun ko natuhog. Kita naman si Harley Quinn, di ba, sa Poison na hulog. O pwede ring hindi ganon, pero patay ka sa yung wifey. Kasi yung halik ni B.I. Poison na naging si Poison Ivy.
Anong laughter is the best medicine? Baka taste your own medicine. Eto, tanggapin mo din kung joke yon. Ito lang ang trip kong option. Personal so comedy, ikaw bahala, pick your poison. Dugong aso ka, diba? Total masyado kang proud to be. At may collab ka dun sa banda ni Antonio o Anthony. Basta ito yung lason dito, melody at harmony. Gutom na asong naligaw sa loob ng chocolate factory. Kung ito man ang kaibahan ng nanalo lang sa nagtagumpay, pues ako ay mas ganado. Kung maumay man ang tao, mas huhukay pa ng bago. Habang buhay na patunay na mahusay at magarbo. Dahil kaya kong gawin ng magtagumpay at manalo. Sa tingin ko, yun ang pinaka-weak na round 3 na Poison. Pero maganda pa rin yung first and second round niya. Pero sa tingin ko, panalo na naman si Poison dun. Pwede makuha ni Sinyo yung second round. Pero malakas talaga yung content ni Poison sa second round din. So, ganun pa man, sa tingin ko, pagod lang siguro yung mga tao. Anong oras ba ito nag-start? Kasi parang hindi na nila masagap masyado yung energy. At ganun din ako kasi alaunan na rin dito. 1:30 ng madaling araw. Ganun pa man guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Bibigyan ko to siguro ng 9 kasi sa tingin ko hindi nabigay ni Sinyo yung 100% niya sa laban na to. Pakiramdam ko nagsulat siya pero hindi niya lang talaga mabigay yung buong focus niya. Kasi hindi natin masisisi si Sinyo eh. Kasi may trabaho siya, may business siya, may pamilyado. Nagko-content din kaya ang hirap talagang masulatan ka ni Sinyo ng perfecto at 100%. Malaking bagay na yun. So sa tingin ko, binigay niya lang rito mga nasa 80-90%. At ganun pa man si Poison, he never failed to impress me. Maganda palagi yung mga sulat niya. Although, sobrang liit lang talaga. Ganun pa man guys, bibigyan ko lang siya ng 9. Nagustuhan ko yung laban. Although, hindi lang talaga tayo masyado na-excite sa bagay na yun. Kasi pakiramdam ko, pagod yung mga tao. Pagod din yung impact ng laban. So, yeah. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto gawin nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo, tigid sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng grupo, ingat ka lang dyan, at huwag nyo siseryosoin yung mga sinabi ko, ingat kayo palagi dyan, at kita-kita sa susunod na video. Peace out.